Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So, Libra, this reading is for the month of August for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, this is a love reading, career, and finances reading na din. So, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra signs. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Libra, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, then please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, especially sa love reading. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate sa reading ninyo at hindi dito. So, if hindi kayo naka-resonate at all, then dito para sa inyo. So, Libra, I'm going to pull an oracle card. This is an Island Time Wellness Oracle card for your love reading. Ano yung pwedeng mangyari this month of August, Libra? Not today. Not dealing, hurt, avoiding conversation, call, person, boundaries, still angry, galit ka, Libra. Galit ka sa taong ito, ayaw mo siyang kausapin, nakukulitan ka, and nag-avoid ka ng conversation sa person na to. So, kasi nasasaktan ka pa, ayaw mo muna siyang kausapin. So, ano yung possible? May nahulog na. Dalawa. Possible na gusto niyang sabihin sa'yo this month of August. I am grateful for the spiritual lesson. It's time for me to heal now. So, Libra, feeling ko kasi parang you have gave up already. Dito sa sitwasyon na ganito. Libra ako, kaya alam ko na though hindi naman ako fully Libra. Like, I am a Libra sun, pero yung Libra ko kasi iisa lang. Yung sun sign ko lang. So, more on, kung makikita nyo ako, parang naa-adapt ko talaga or makilala nyo ako in person, parang naa-adapt ko talaga yung Scorpio because I have a lot of Scorpios in my placement signs. Pero Libra yung sketch ko, yung personality ko. So, let's see, Libra. Si Libra kasi, pag ayaw niya na talaga, wala kang magagawa talaga dyan. But anyway, let's see. Ano ba yung pwedeng mangyari this month of August for Libra? Love reading, Libra. Cheating, Libra. Niloko ka siguro with the past person. So, sobrang kang nasaktan, Libra. See? Patay ka na. Tinuhog-tuhog ka na. Sobra kang nasaktan talaga. Hindi mo siya kinakausap. Wala kayong communication ngayon, Libra. And I think this person is trying to connect with you, communicate with you. And Libra, para sa'yo is, wag mo muna akong kausapin. Sobrang pain ang binigay mo sa akin. So, gusto niya siguro makipag-ayos sa'yo, kahit papaano. So, nag-cheat siya sa'yo, Libra. Feeling ko kasi, nangako to siya sa'yo. Nangako siya sa'yo. Sobra kang nag-focus sa relationship. You know, Libra. Libra loves relationship. They really prioritize relationship. Because Libra holds relationship. So, maintindihan niyo yung mga Libra. Hindi sila tanga. Okay? It's just that, yun yung kanilang nature. Yung under kasi sila sa, kami. Kasi Libra din naman ako.
under kami sa planet Venus. So yung si Venus kasi is the planet of relationship and love. So si Libra, siya yung nakatoka dyan sa relationship and love. Si Taurus kasi, under din siya kay Venus, pero yung nakatoka sa kanya is yung finances. And yung kagandahan ng kalikasan. Kaya nga sinasabi nila na si Taurus is the queen of the forest. So, sila yan. So, kaya si Libra, may nature talaga niya yung ipaprioritize niya yung relationship niya. So, pag sobra siyang nagmahal, sobra din siyang mag-prioritize sa relasyon. Importante talaga to. Mangarap siya, lahat gagawin niya. Tutuunan ng pansin, to care with lahat. Walang masasabi yung person ng taong yun kay Libra kung sobrang nagmahal to. Though si Libra kasi is an air sign, so medyo ano lang talaga si Libra, may pagka-overthinker lang din talaga. Pero kung magbibigay naman yung person na yun sa kay Libra ng tamang atensyon, tamang alaga at pagmamahal, wala naman yun kay Libra. So dito, nangyari, niloko si Libra. Niloko ka, Libra. And kaya sobra kang nasaktan dahil may mga pangarap kayo, dalawa. Pwedeng nangarap kayo magpakasal or might be magsama, pwede din ganun. Tapos biglang ganito yung nangyari. Or baka this past person is baka married siya before and naghiwalay na sila tapos ngayon nalaman mo nag-usap sila ulit. Matagal pala kayo nito, Libra. Madami kayong pinagdaanan ng person na to. Yet, andun sa point na tinanggap mo yung judgment. So, ibig sabihin, may mga ano talaga dito. Issue kayo, past person. So, kumbaga, pwedeng, ito siya is kasal and nagsama kayo or nagkarelasyon kayo, though may mga issue kayo na pwedeng babalik to sa past or may mga anything about past. Para sa'yo, nagko-continue ka pa din kasi importante sa'yo yung sinasabi ng person mo. Doon ka nakikinig, doon ka naniniwala sa pagmamahal niya sa'yo. And I can see here that ikaw din, Libra, right now, is you are really trying to move on. You still love this person, but you are very disappointed sa ginawa niya sa'yo. Kaya, willing ka na to take that leap of faith towards a new beginning of your life na din this time. Dahil, para sa'yo wala na, nawasak na tayong dalawa. Gusto ko na ng tuldukan to or just to have some changes in my life na. Kaya din siguro to siya na parang para sa kanya, tanggapin ko na lang. So, I am so grateful for the spiritual lesson na nabigay ng relasyong ito. Kasi might be dito, nagkakaroon din siguro sa kanya ng mga realization. So, pwede din, Libra, na you are a twin flame connection and this time around, itong person na to, might be ikaw and both of you is having some journey na ikaw nasa point ka of healing, spiritual lesson as well as your person. And parang this time natututo na kayo sa mga lessons niyo apart. Okay? So, parang sinasabi din dito sa kanya, it's time for me to heal now. Because when you are at twin flame connection, Libra, makakaramdam talaga kayo dito ng closeness, completeness, like feeling na hindi pwedeng wala ka. May ganun talaga sa twin flame connection, kaya mistake mo yung soulmate sa twin flame connection, pero twin flame is way different talaga. Ito din siya is a twin flame connection na card.
Alam mo yung nararamdaman niya alam mo yung Libra, yung nararamdaman niya sa'yo ngayon, parang nasa point siya ngayon of like pagsisisi, nakokonsensya. Hindi siya nakakatulog sa kakaisip sa'yo. Thinking na nagalit ka talaga sa ginawa niya sa'yo. Siguro feeling ko before kayo naghiwalay ng person na 'to, binuhos mo yung sakit. Kasi sa mga Libra kasi, lahat yan sila kaya nilang tiisin, mga Libra. Kaya nilang tiisin yung mga nararamdaman nila, yung mga problem na hindi naso-solve. Nandito lang yan lahat sa utak ng mga Libra. Pero once na napuno na yung mga Libra na yan, buhos na yan talaga lahat. Iiyak yan sila pero ibubuhos nila kung anong sasabihin nila. And I'm done. Parang ganun talaga, may ugali talaga si Librang ganyan. So, siguro naisip niya yung mga sinabi mo, mga sakit na sinabi mo sa kanya, sa mga pangarap ninyo, mga ini-expect mo sa kanya, mga sinabi niya lahat, naisip niya yun. And then, meron talaga siyang feeling dito na gusto niya naman gusto niya naman yung gusto mo, gusto niya yung gusto ninyo. Pero parang naiipit siya or nako-confuse siya ngayon anong gagawin niya. Kasi mahal ka din ng person na 'to, minahal ka niya. Pero as a point din na I think eto siya, wala sa paghihiwalay ninyong dalawa, wala siyang sinabing hiwalay na tayo. Ang nangyari lang is after that, might be fight, hindi nang kayo nag-usap or basta gano'n na lang nangyari, hindi na lang kayo nag-usap, so walang closure. Gusto niya man na bumalik, mahal ka naman ng person na 'to pa rin. May silent treatment lang talaga sa inyo pero nagpaplano pa rin talaga 'to siya na kausapin ka ulit. But then I think hindi pa 'to siya mangyayari as sooner as you expected or even this month of August. So kung may mga ingay kayo na naririnig, pasensya na. Libra, yung nararamdaman mo ngayon is yung parang iniwan ka sa tabi. Iniwan ka sa isang malamig na lugar, mag-isa. This person left you alone in a cold, empty. Yun yung nararamdaman mo ngayon. At iniisip mo talaga pabalik-balik yung pangako niya sa'yo. Yung iniisip mo dito. And the clarity sa mga nalaman mo. Nag-overthink ka talaga dito, Libra. And even hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo. Magpapatuloy na ba talaga ako sa pag-move on or mag-aantay pa ako? Kasi yung nararamdaman mo kasi ngayon, Libra, is yung disappointments. Yun yung nararamdaman mo sa person na 'to. Dahil naniwala ka talaga sa pagmamahalan na meron kayo. Though yes naman, mahal ka pa rin naman, mahal ka naman niya at mahal mo din siya. Nagmamahalan pa rin talaga kayong dalawa. It's just that feeling ko lang, let's just see kasi feeling ko ang issue ninyo dito is the past person Cheating, yung issue talaga sa inyo dito. Wait lang. Let's clarify that. Past person, someone na ex niya na. Siguro ang nangyari dito, medyo nagkaroon sila ng communication with an ex. And then, parang nagpapahiwatig. Siguro may mga naririnig ka din siguro. Nagpapahiwatig na may hope pa sa kanilang dalawa. So, ex na to kasi tapos na sila nito Death card. Wala na sila. Pero, parang feeling ko dito, may communication na nangyari. And also, nakikita ko dito yung na siguro ganito, nalaman mo na nag-uusap sila ng ex niya and then nagkwento kayong dalawa.
Siguro inamin niya din siguro sa'yo. Pero nung nag-ask ka about you and her, parang doon siya napatigil, napaisip, or parang naipit, or sabihin natin na napa-challenge siya sa sitwasyon. Naisip mo agad Libra dito na wait lang. Ibig sabihin may chance pa pala sa inyong dalawa. So, dito ka nag-gather ng information about them. Dito ka nag-overthink na merong new beginning na nangyayari sa kanilang dalawa. Dito ka napapaisip na naiipit na pala siya sa sitwasyon. So, nagiging practical ka lang sa sitwasyon, Libra, pero nalalaman mo na yung mga nangyayari. Though yung person mo, hindi niya sinabi sa'yo, hindi ka niya binitawan whatsoever, dahil nahulog din talaga siya sa'yo, minahal ka niya. Ayaw niyang masaktan ka. Hindi pa siya ready to let you go. Hindi pa siya ready to give up on you. Pero nalaman mo ng early dito, Libra. Yun yung maganda sa mga Libra eh. Smart sila pagdating sa yung pakiramdam, sa instinct, intuitions. I don't know with the sum of the Libra kasi ako ganun ako eh. I am a Libra and I know, madali ako. I don't know kung dala lang din to sa Scorpio moon ko. Yung malakas yung instinct, agad-agad nalalaman talaga. Hindi pwede sa akin magsinungaling yung partner ko kasi nalalaman ko talaga to agad-agad. Marunong ako siguro magtanong in a way na mahuhuli ko siya. And well, thankful lang ako sa late partner ko before, umaamin naman siya sa mga pagkakamali niya. Pero it's done. Anyway, dito nalaman mo early. Hindi siya ready to let you go. So nagtry siya na to communicate with you. Nagtry siya na hingi ng patawad. Nagtry siya na ayusin ninyo to, pero yun na nga ito na nga yung sa oracle card mo na, oy, wait lang, not today. Parang hindi ko alam kung paano ba makita. O yan. Parang gumaganon ka. Wag mo akong kausapin. Ayoko makipag-usap sa'yo. Galit ako sa'yo sa mga ginawa mo, pagsisinungaling, whatsoever, cheating or whatsoever. So, dito na siya nag-start na feeling niya, nakaramdam na siguro siya ng wala na akong magagawa dito. Gustuhin ko man na ayusin namin to. Siguro grateful na lang siya sa relationship and kailangan niya lang din mag-heal now. It's time for me to heal now. And of course, on your part, Libra, mag-heal ka din, definitely. So, maghihilom ka din, Libra, mag-move on ka din in the near future, in the future. Though hindi madali yun, Libra. Mahihirapan ka. Parang hindi ka makamove on ng ganun kadali. Pero you will. Kasi sobra mo siyang minahal. Sobra talaga yung expectation mo sa kanya. And siguro nung time might be this month of August, because this could be in the future pa. This month of August, he will going to try na bumalik sa'yo. So, bumabalik na naman yung nararamdaman mo. Inisip mo kasi ang iniisip mo lang kasi talaga dito, Libra, na akala ko mahal niya din ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pero, ginawa niya lang pala akong tanga. Pinaniwala niya lang ako sa mga bagay-bagay na hindi ko alam kung mahal ba minahal niya ba ako. So, ganyan. Makaka-move on ka din in the future. So, let's go for your career and finances. Libra, career and finances reading for the month of August. Libra, career and finances reading for the month of August.
Career and finances, Libra. Month of August. Okay. Another travel reading. Okay. Parang may naririnig ako. Wait lang. Libra. Okay. I can see na may progress naman dito sa career mo. And finances na din. Include na din to siya. May progress dito. And I can see here also yung money mo. Hindi ka makukulangan, Libra. And I can also see here na may mga decision ka. May mga decision ka dito, might be this month of August, na medyo mapapaulala, char, mapapaurong-sulong ka. Kumbaga, you want that opportunity, could be, or career, or business, pero parang, wag na lang siguro muna. Parang ganyan, kulang siguro sa budget, or anything, o hindi pa ako ready. Parang ganon, hindi mo alam kung papunta ka ba dito, papunta ka ba doon, or tatanggapin mo ba tong opportunity, mag-start ka pa ng business mo, or tutuloy mo ba yung pag-abroad mo, or hindi na lang siguro muna, mga ganong mga bagay. So, ang nakikita ko din dito, Libra, is may mga great changes. Kumbaga, may mga pagdadaanan kang mabigat na pagsubok, pero itong pagsubok na to is preparing you. Minsan may mga times na makakaramdam ka ng parang you just really wanted to rest. You wanted to sleep, parang tinatamad ka, pati hindi yung katamaran, parang ano yun preparation ng universe sa'yo that there is a big thing na mangyayari sa life mo, sa career life mo, or life mo. Connected might be to your career, na for you, you need to prepare for that because this is a might be opportunity, big business, or sabi natin na parang pasabog ng universe sa'yo, reward, could also be blessing, na pwedeng magpo-focus ka talaga doon. So, pwedeng business to, na mapagdesisyonan mo, and pag dadating na to, kailangan mo mag-focus, so tutuunan mo na ng pansin to, magiging busy ka na. This is pwedeng trabaho, or pwedeng any career. Kaya parang bibigay sa'yo might be this month of August that makakaramdam ka ng parang I need to rest, parang inaantok ako palagi, parang tinatamad ako, parang gusto ko lang matulog. It's not about anything. And kung wala ka namang nararamdamang sakit ha, walang medical na explanation. So this is something about na piniprepare lang yung katawan mo sa big thing na dadating, or blessing or reward na dadating sa'yo. Okay? Or this is something about career na abroad, decide ka, and pagdating doon, so kayod ka na. So, mga ganong mga bagay. But anyway, Libra, nakikita ko pa rin dito, 'di ba sa yung decision mo na hindi mo alam kung magpapatuloy ka ba or hindi, whatever it is, okay? This could be a mag-abroad, business, or what, ano man yun, depende sa inyo. Matutuloy mo to. Kasi may mga tendency na this is really meant for you, para sa'yo to. Kahit pa siguro aayaw ka, kasi it's destined talaga para sa'yo talaga. Kumbaga, merong mangyayari. Pwedeng mawawalan ka ng trabaho, pwedeng matatanggal ka. So, pwedeng it's just that may problema sa trabaho, because this could be a broke, walang trabaho, matatanggal sa trabaho. And iisipin mo yung pamilya mo dito. Paano yung pamilya ko? Pwedeng breadwinner ka, nanay ka. So, anong gagawin ko? So, itutuloy mo pa rin talaga yung naisip mo na parang hindi ka sure. And itutuloy mo yun. And you don't have to worry kasi the universe is really guiding you. Your spirit guides is there guiding you. Ang ingatan mo lang talaga dito is yung mga tao na gusto kang hilahin pababa.
mga tao. Kumbaga, Libra, kaya mo naman yan maging walang pake. Kasi ako, kasi ako wala akong pakialam talaga. I am a Libra, kaya masasabi ko, Libra, kaya natin yan. Yung bang parang focus lang tayo sa goal natin sa buhay. Whether madalian man to or matagalan, focus lang tayo. And kung ano man yung mga sinasabi ng ibang tao, natin pakialaman. Buhay nila yan, masaya sila na i-chismis ka. Okay lang yun, go, bahala kayo. Sirain ka, okay lang yun, go. Bida kayo dyan, kayo bahala. Basta ako focus lang. Ganun lang gagawin mo. Kasi there is a possibility, may mga tao na gusto kang hilahin pababa, sisirain ka, maiinggit kasi sila. So, yun lang yung gagawin mo. Ingatan mo lang na wag mong patulan. Basta ikaw focus ka lang because the universe is there for you, guiding you towards the great new beginning na papasok sa buhay mo. So that is my reading for you, Libra. Thank you and God bless.